warrant is enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm. One, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato. Magandang araw sa lahat mga idol. Napakainit na balita. Ito ng SMNI. Sa mga Duterte sulit dyan. What's up? What's up? DOJ nagsalita, Senator Bato pwede nang arestuhin. Anong oras? Naku po mga idol. Totoo ba talaga to? Kasi ito mga idol kasi si Senator Bato ay siyempre dati siyang Chief PNP ni Tatay Digong. Ito ay patungkol sa ICC, itong war on drugs ni Tatay Digong. Na-involve siya doon, kasama siya sa investigasyon. Ngayon, ito kay Bato kasi ngayon, itong mga panahon na ngayon, wala siyang TRO, itong temporary na order na galing sa korte. Ngayon, na-deny pa yun. Kaya ito, nagsalita itong taga-DOJ na pwede siyang arestuhin pero hindi ibig sabihin na walang mga parang due process. Meron pa rin. Meron pa rin siyang due process. Kumbaga, paghahanda-handaan pa rin yan. Ang ano lang dito, kung paano, kung nasaan si Bato ngayon. Kung kusa ba talagang susuko si Bato. Kasi para sa akin, kung ganito ang sitwasyon ni Bato, kung wala na siyang TRO na hawak ngayon, kusa siyang lumapit para mas madali ang lahat. Kasi tayo wala naman tayong tinatago na makikita natin 'yan, tuloy muna natin 'to. Kasi ngayon mga idol, alam naman natin 'to, at least ngayon ang ICC, itong warrant kasi valid ang ano ng ICC, valid. Ang ano lang ngayon ay parang humihingi sila ng parang authorities dito sa itong mga humihingi sila ng tulong. Ito ang maganda. Hindi katulad noon kay Tatay Digong na dire-diretso na lang. Kumbaga dadaan sa dadaan talaga sa tamang procedure, tamang due process. Gano'n dapat. Oh, 'di ba? Hindi yung dampot tapos dala na agad. We'll see. Panoorin muna natin 'to. De la Rosa, no? First, we confirm that there is existing valid arrest warrant from the ICC. Oh, 'di ba? Ibig sabihin existing, 'di ba? Meron pang warrant diyan si na nakaabang kumbaga. Para kay Bato. Pasensya na mga idol natatawa ako. At least ngayon, meron diyan nakaabang na warrant kay Bato. 'Di ba? Kung matagal na 'yan na nandiyan, at least si Bato hindi basta-basta kasi dumadaan na sa due process talaga ito. Malay mo, nandiyan man lang, arestuhin si Bato ngayon, at least dito sa korte na natin. Hindi na yung basta-basta dala-dala na kaagad dun sa ibang bansa. Kaya si tatay nandun na. Lahat naman ito ay patungkol sa war on drugs. Alam natin lahat ito, ang pinaglalaban ni Bato, lalong-lalo na si Tatay Digong, ay para sa bayan. Para sa ating lahat. Hindi naman nakikinabang si Bato dito sa ginagawa nila. 'Di ba? Ano ba ang pinagpapatupad nila? 'Di ba? Maging peace and order para maiwasan yung paggalaganap ng mga droga. Ito lang naman Itong mga biktima ay sila itong mga matitigas ng ulo. Ganun lang 'yun. Alam ng mga magulang 'yun. 'Yun ang iba diyan, kaya nang nadadamay, talaga namang iba, baka di natin alam, baka alam naman natin kalakaran nito, may mga asset, gano'n, 'di ba? Tuloy pa natin. Basta lang, itong kay Bato kung may existing man siya na warrant of arrest, ibig sabihin, ang taga-ICC ay nag-isip-isip din sila sa nangyayari kay Tatay Digong. Kung pwede ba nilang gawin katulad kay tatay na dinala na lang nila. Hindi na pwede 'yun. Hindi na pwede, magagalit na ang tao nun.
Wala, hindi na tama yun. Wala na nga sila sa jurisdiction, di ba? Oh, wala na nga sila sa, kumbaga, kumalas na ang Pilipinas. Tapos ganun pa sila. Nasaan yung respeto? Respeto pa rin bilang, kasi ibang bansa naman talaga sila. Tapos meron tayong korte na gumagana, maayos yung batas natin, may mga kapulisan, may NBI. Kaya kung ganito, kung nagsalita itong taga DOJ, di anytime, at least na may due process, hulihin nila, malay mo baka si Senator Bato. Kasi nag-file siya na deny itong TRO niya. Yun yung magpipigil kay Bato na huwag siyang galawin itong TRO niya. Kaya we'll see kung anong mangyayari. Tuloy muna natin. He is charged as a co-perpetrator in the crime against humanity. Second, we also likewise confirm also the fact that based on evidence, pieces of evidence we've relayed, information in the past few days, Senator Bato is not in the Senate premises. Wala na kasi sa Senado. Yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. Na-deny But kasi the yun. main case is still pending with the Supreme Court. Yung TRO ni Bato, naka-ano pa rin yun. Iwan ko kung bakit dininay pero temporary lang naman yun eh. Malay mo, gumawa pa ng legal action itong mga tao ni Bato. Hindi natin alam ngayon eh. Ito kasi siguro, tapos na siguro. Na-deny kasi, naglabas kasi ng ulat itong taga Supreme Court na na-deny siya. The arrest warrant is enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm. One, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, Fugitive for justice. and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Wait lang mga idol. On the matter regarding Pause the lang natin to. ongoing Ulitin lang natin yung sinabi ng itong DOJ. Sabi niya kanina itong fugitive justice si Bato. Kumbaga, fugitive justice kasi mga idol, parang may kaso siya na legal na umiiral ngayon na dapat niyang haharapin. Huwag niyang iwasan, huwag niyang takasan. Mga ganon. Yun yung ibig sabihin, lalong-lalo na galing ito sa ICC. Grabe, no? Ganito na talaga yung bansa natin. Pero dito sa korte natin, walang nag-file. Sa ICC pa talaga. Ay, nako po. Ito yung sinabi niya kanina. Tuloy natin. the panel, the investigation of the DOJ panel on the events that transpired from May 11 to May 14. It's ongoing. We are in receipt already of the report from the GSIS. We are already also in receipt of the complete report from the NBI. The PNP asked for some time to collate remember the press briefing I had together with General Nartates and Secretary John Bick at the Office of the President the other day. The PNP is collating all documents and will be transmitting it to us soon. Next, we also made a request to the MMDA for all footages related to, especially during May 14, after the 2:30 a.m. Apparent escape of Senator Bato. Yung paglabas yata ni Bato, kailangan nilang makuha yung mga CCTV nila. Naku, madadamay na naman si Robin Padilla nito. Yun ang target ng, yun yung pakay ng NBI din eh. Senator Robin Padilla kasi may haka-haka sila na sila ang huling magkasama. Ay, naku po. We'll see mga idol, mukhang mainit itong usapin na to. Kasi itong nangyayari kay Bato ay hindi na pwedeng maulit yang katulad kay Tatay Digong. Tandaan nila lahat yan. Magagalit ang taong bayan.
obviously, itong ginagawa nila ay pamumulitika. 100% kita nyo naman nangyayari. War on drugs. Buti nga, yun lang ginawa nila eh. Para sa bayan, kinakatok nga tayo isa-isa, bawat bahay, di ba? Tapos pinagsasabihan, binabasa yung pangalan mo, binibigyan ka ng warning. Lahat tayo binigyan ng warning ni Tatay Digong. Bago magsiwa. Ihinto nyo yan. Tas anong ginawa ng mga pulis? Kinakatok tayo sa bahay. Itong may mga sospetsa, o di ba? Kahit kayo, kahit ikaw mismo, nagulat ka na lang. Sa barangay mo, ang daming pumila. Natakot. Kasi dito sa bayan natin, kailangan natin na may matapang na leader. Ilang presidente duman, walang gumawang ganyan. Si Tatay Digong lang. Lahat tayo nakinabang dyan. Sa panahon na walang Duterteng duman, grabe ang nangyaring crime. Patayan, rape, mga ano dito, mga, di ba? Mga batang inosente, nanay, tatay, kahit magulat ka na lang, kahit itong mga magsasaka, ay gumagamit na rin ng pinagbabawal. Kaya galit na galit si tatay, kahit itong mga OFW, mga pamilya, pag uwi, wala na. Ganun yun. Ang pinaglalaban namang Duterte ay hindi lang sa kanila, pang sarili. Walang ganun. Para sa bayan, para sa ating lahat. Kaya tayo nakaramdam ng kunting ginhawa, hindi man ganun ka-perpekto. At least, nakita nyo naman, di ba? Ramdam natin lahat yan. Kaya itong mga matitigas na ulo, kasi yan, negosyo kasi yan, hindi na nila maiwasan, lulong na sila. Kita nyo naman, kahit yung mga general, mayor, hanggang sa mapunta sa barangay, mapunta sa tanod, lahat. Grabe, di ba? Ngayon, ito yung ano natin ngayon. Kung si Bato ay susuko or magpapa-aresto. Tingin ko dyan si Bato, kung darating man yung panahon na ganyan, wala na siyang laban, magpapa-aresto yan siya. Pero hindi yan sa papayag, nasa dahik sa dadalhin. Ang taong bayan mismo ang hindi papayag. Tingnan yung ginawa nila kay Inday Sara ngayon. Impeachment. Gusto nilang i-impeach si Inday. Pang ilang impeach na sila nag-file. Ngayon, nakalusot. Hindi na nga umubra yung 125. Naninigurado na sila. Malapit ng 2028. Ganito kalaro ang politika. Kahit anong, basta may bato lang sa'yo. Siraan ka. Buti nandito yung social media. May mga ganito tayo ngayon. Dati wala. Kung wala ang mga social media, ang meron lang itong mga malalaking network, wala na. Sirang-sira na ang Duterte. Kasi ang Duterte, ang pinaglalaban nila, hindi lang naman itong mga taong masa eh. Di ba? I mean, ang ibig kong sabihin, ang pinaglalaban tayo, itong mga Pilipino, siyempre may mga malalaking negosyante dyan at itong mga bilyonaryo na ayaw talaga sa kanila. Kasi nasasagasaan ang kanilang mga laro. Itong mga oligarko. Number 1 yan sila. Number 1. Tandaan natin lahat tayong mga Duterte, solid. Huwag tayong papayag. Huwag tayo magpapaalipusta. Tayo ay Pilipino, bansa natin to. May sarili tayong jurisdiction, may sarili tayong konstitusyon pala. Buhay ang sistema, maayos. Eh, sila yung hindi maayos. Nakakalungkot, nakakainis na minsan matatawa ka na lang kasi parang obvious na yung pinaggagawa nila. Sige lang, ang mahalaga, wag lang tayong maging marahas. Idaan natin sa tama ang ating pinaglalaban. Ako, minado ako, Duterte ako, pero nasa tama. Huwag tayong maging marahas. Minsan gusto ko rin magmura, gusto ko rin magano.
Piste, mga Bisaya man gud, di ba? Sige lang, may panahon talaga. Alam natin lahat, nasa Diyos ang awa. Nasa tao pa rin. Tayo pa rin. Tayo ang magluluklok pagdating ng panahon. Kaya maraming salamat, mga Duterte sulid. Mag-ingat tayong lahat. Sana si Senator Bato magkaroon ng TRO ulit. At sana, kung ano man to, wala namang problema eh. Ang ano lang, problema lang kasi dito, hindi natin alam itong mga nasa itaas. Baka biglang ano yun si Bato. Baka biglang ibenta sa ibang bansa. Mga ganun ba? Kawawa eh. Wala tayong laban pagdating doon. Anong laban natin? 'Di ba? Ay sabi pa nga ni nanay, ang ICC ay pugad ng komunista. 'Di ba? Kahit ngayon, 'di ba? China, Amerika, India, Pakistan, North America. Ano pa bang mga malalaking bansa? O kahit nga yung Vietnam, hindi kasali dyan. Malalaking bansa, hindi kasali. Russia, China. Oh. Yung mga mauto lang nila, yun siguro. Kaya si tatay nun, kahit minumura-mura na sila. Kaya we'll see mga idol. I hope maging maayos ang lahat para kay Senator Bato at saka kay Inday Sara. Tayong mga taga-subaybay at mga sulid, taga Duterte, sulid. Kaya I hope na maging maayos ang lahat. Laban lang tayo para sa bayan. Tandaan natin, ang pinaglalaban natin ay bayan. Tayo yung mga Pilipino. Sa ang sulok man ng mundo, iisa lang ang hangarin natin. Maging mapayapa at maunlad na bansa. Naramdaman natin yan sa Duterte. Mapayapa at paunlad na bansa. Kita nyo ng Davao, kung gusto nyo umunlad ang Pilipinas, we'll see. Tingnan mo, Duterte. Piliin nga. Ganda ng Davao. Diba? Yun lang yun. Kaya ingat tayong lahat. Magandang araw at see you and bye-bye. Ingat kayo lahat mga idol.